Yan. Alright, magandang araw sa ating lahat mga kasabat. So ngayon, meron lang akong gustong i-feature na video. Ito na naman dito kay Attorney Libayan. Regarding ito dun sa, bali ito yung title niya. Yvonne Chua Plaza case pasok sa Raffy Tulfo in action. So mukhang makikialam na naman yung ating yung idol nila. Yan, makikialam na naman yung idol nila sa kaso na to. So ayun, tignan natin kung paano ba dapat or sino ba yung dapat na humawak ng kaso na ito, no? So ayan, i-play natin yung video para mapakinggan natin kung ano yung sasabihin ni Attorney Libayan. Right. Yan. Magandang araw mga kabatos natin at welcome sa inyong live stream. Sana mga kabatos natin malinaw yung audio, no? Medyo maingay pero sinubukan ko magkaroon ng konting mga noise cancellation. Malinaw Sana naman, Attorney. niyo ako mga kabatos natin. Malinaw ba? Malinaw, Hindi ba Attorney. ganun kaingay? O patigilin ko na lang muna sila. Okay naman, yan. Salamat to mga kabatas natin. Ang pag-uusapan natin ngayon, no, actually late na ako kasi hindi ako nakapag-live stream kahapon. Dapat ito yung pag-uusapan natin. Itong kaso nga ni Yvonne Chua Plaza. Ang dami ho nagre-reklamo sa akin ngayon na nagsasabi na kukunin daw ni Raffy Tulfo yung kaso na ito. Hindi ko maintindihan kung bakit kukunin ni Raffy Tulfo. Hindi naman siya pulis. Diba? Pero mga kabatas natin, no, ang issue ko lang diyan alam naman natin ang nangyayari kapag kinukuha ni Raffy Tulfo yung mga kaso, di ba? Naaalala niyo ba yung nangyari kay Jovelyn Galieno, no? Kapag gano'n na mangyayari, wag naman sana. And mga kabatas natin, ano bang competence ni Raffy Tulfo para kunin yung mga ganitong klaseng kaso? O tutuloy natin yung pag-uusap na yan, pakinggan muna natin yung balita. Ito sabi ni Rami, 3 days lang sa kanya yan, attorney. Oo nga, di ba? 3 days. So ayan guys, mga kasabat. May plano na naman kunin ni idol nila. Ayan, si Raffy Tulfo yung kaso na ito. Yun nga, nabanggit nga rin ni attorney regarding dun kay yung nangyari dun sa kaso dati ni Jovelyn, di ba? Ni Jovelyn Galieno. So ang nangyari dun, since viral yung kaso, sikat yung kaso, pinakialaman ni Raffy Tulfo lahat, di ba? Pinakialaman niya, ni-spoil niya lahat, pinalabas niya lahat. Ultimo mga hindi kasali nasali, mga hindi damay na damay. O ngayon, nung hindi na sikat yung kaso, bandang huli binitawan niya nung hindi na siya viral, di ba? So nakailang part yata siya doon, hindi ko maalala kung hanggang part 7 yata yun umabot, di ba? So ginawa lang niyang content yung kaso, then in-expose pa niya yung dapat yung mga hindi dapat na-expose. So nagulo ng tuluyan yung kaso. Hanggang ngayon, meron bang balita? Wala, di ba? Wala nang balita. Yung kaso nakabinbin pa rin. Yung suspect, no, na in-expose nila dun sa programa ni Raffy Tulfo, bandang huli lumalabas na hindi naman pala yun. So ayun, tuloy natin, panoorin natin yung video, no. Sana gising tayo kasi hindi maganda yung nangyayari na puro paepal na lang, sensationalize, ganyan, trial by publicity ang nangyayari. So dapat isip tayo, hindi maganda yung nangyayaring ganito. So hindi ko maintindihan kung bakit din pabor yung mga marami nating kababayan pagdating sa pag nag-i-expose yung idol nila ng ganitong mga klaseng kaso. So tuloy natin. Ilang linggong content yung kay Jovelyn Galieno nun, tapos binitawan niya lang na parang wala lang. Diba? Tuloy natin.
tinukoy na mastermind sa isang pagpatay sa Davao City ang naging hepe ng Presidential Security Group noong Administrasyong Duterte. Ayon sa pulisya, si Brigadier General Jesus Durante III ang utak sa pagpatay sa negosyanteng si Yvonne Chua Plaza. Nito lang Mga kabatas natin, alam nyo, this case is very interesting kasi unang-una, bata pa yung namatay tapos maganda siya. No? Sabi nila isa siyang negosyante at model. Ngayon, dahil doon, alam naman natin sa Senado, maraming gustong mag-grandstanding dito. Ang number one nga dyan ay si Raffy Tulfo. Ayun ang balita. Pero anong bago? Di ba? Anong bago? Ngayon, ang isa sa pinaka nababahala ako sa mga pangyayaring ito, naglabas ulit sila ng matrix dito mga kabatas natin. Ipapakita ko sa inyo ha. Yan, damay-damay na yan. Naglabas ulit sila ng matrix. Dito ho, mga kabatas natin, sa Sunstar Davao, no, Pro Davao, SITG, killing of businesswoman may have been a crime of passion. Ano ba yung crime of passion, mga kabatas natin? Ang crime of passion, no, it's a crime involving feelings. Pagmamahal. No? Pagmamahal o kaya hate. Opposite extremes. No? It involves either love or hate. Ayan, Yun tandaan ang natin crime guys ha. of passion. So tandaan natin guys yung word crime of passion. Ayan. Pag sinabi na ganyan, so ayan, legit yan. So ulitin natin. May have been a crime of passion. Ano ba yung crime of passion, mga kabatas natin? Ang crime of passion, no, it's a crime involving feelings. Pagmamahal, no? Pagmamahal o kaya hate. Opposite extremes, no? It involves either love or hate. Yun ang crime of passion. So ayan guys. Sinasabi nila mga dito kasabat, na parang nung namatay o pinatay itong businesswoman model, merong relasyon. Diba? So, pag makikita nyo dito, hindi ko mapalaki mga kabatas natin para makita sana natin yan ito. Makikita nyo yan, meron ho ulit linabas na matrix. Yung matrix na yan galing sa SITG. Mga kabatas natin, hindi na ba talaga tayo matututo? Tignan nyo mga kabatas natin, wow, grabe naman tong ads na ito. Paano ba tanggalin tong ad na to? parang yung nakarang content Pag makikita ko rin, nyo no? naman mga kabatas natin, binanggit na naman kung sino yung mga taong involved. Ang problema dyan, dun sa sinasabi ko nga sa inyo, kapag ang kaso ay fresh na fresh pa lang katulad ngayon, ang problema kasi mga kabatas natin, kapag naglalabas ka na ng ganyang klaseng mga matrix, tapos hindi pa kayo nakapag-file ng maayos na kaso or kahit nakapag-file na kayo ng maayos na kaso mga kabatas natin, hindi mo pa alam kung ano yung mga testigo o kung ano talaga yung sasabihin ng mga taong ito. Mas maganda sana kapag kunwari, di ba, meron ng mga testigo na dinabas itong mga tao na ginawa nyo ng matrix. Kapag may mga testigo na sila, tapos binawi nila yung mga testigo nila na yon, yung mga affidavits nila, pwedeng magresulta ito sa kaso ng perjury o pagsisinungaling under oath. Diba? Ang problema nga kabatas natin, magme-mention na tayo ng maraming tao at mga maraming pangyayari. Pag titignan nyo nga dyan, may matrix tsaka may mga tao-tao. Paano? Kapag dito sa binanggit mo na ito at pinakita mo sa media, hindi pala yan yung actual facts of the case kasi nga, di ba, yung inyong investigasyon hindi ganun ka-comprehensive at merong nailabas yung kabila na ebidensya na mahirap kontrahin. Ang problema dyan, ang iyong matrix kapag nabutasan o kaya nasira, mawawalan ng proof beyond reasonable doubt. Alam naman natin mga kabatas natin na kapag tayo ay magkakaroon ng isang conviction sa criminal cases, we need proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin yung kaso mo dapat solid na solid. Yung kaso mo dapat buong-buo
yung kaso mo dapat walang butas. Ngayon ang problema, kapag naglalabas ka na ng ebidensya, no? Naglalabas ka na ng kwento mo bago ko pa pumunta sa korte, paano pag eventually, based on the presentation of evidence, hindi ganito ang tinakbo ng iyong presentation of evidence? Paano kung napaghandaan nila yung mga links dito sa matrix mo at nasira nila ang kahit ano dyan sa mga link na yan kasi nga nakita nila kung saan mahina yung kaso mo, ano ang mangyayari? Ang mangyayari, magkakaroon ng reasonable doubt. Pag nagkaroon ng reasonable doubt, mga kabatas natin, mabubutasan, hindi ka magkakaroon ng conviction. Ang pinakamahirap patunayan na kaso, mga kabatas natin, ay ang criminal case. Ito si Islahanon, Court of Public Opinion versus an actual superior court. Di ba? Ito, sabi niya, issue hindi tao. Sa caption pa lang, hindi pa ba tao, babayan tao. Yung nagsasalita dito, hindi ba tao? Di ba? Yung naglabas ng matrix nito, hindi ba tao? Si Yvonne Chua, hindi ba tao yan? Si Raffy Tulfo. At saka dito, yung Raffy Tulfo in action, mga Tulfonatics, hindi yan tao. Palabas yan. Mag-isip-isip naman kayo. Ay, joke talaga kayo. Tao yan, Raffy Tulfo in action. Si Raffy Tulfo yung tao. Mga taong ito talaga, oh. Ito, mga kabatas natin, yun ho ang gusto kong ipahiwatig sa inyo. Kaya ayoko din na kung kukunin ito ni Raffy Tulfo at kung binanggit ko si Raffy Tulfo, ang ayaw ko, hindi si Raffy Tulfo, kundi yung pagkuha niya sa kasong ito, kukunin niya nga. Bakit? Kapag kukunin na naman yan sa sobrang laki ng reach ni Raffy Tulfo, magiging parang kay Jovelyn Galieno na naman ito, chop suey, madiderail yung kaso, wala na naman pinupuntahan. Diba? Wala naman pupuntahan. Ngayon, matrix. Bumenta kasi yung matrix eh. Bumenta yung matrix kay Bantag. kay General Bantag noon. Ngayon, ganyan na yung standard. Ang isipin kasi natin, hindi porke bumenta ang isang bagay, kailangan na nating gayahin. Hindi pare-pareho lahat. Diba? Ito, mga sinasabi nila, kahon na daw. Ito, matik, suspect lahat agad nang nakachat dyan sa FBO, nakamit up. Because it's becoming, sensationalist cases here in the Philippines are becoming, grounds for public trial. And public trial is never good. Hindi maganda ang public trial. Diba? Pinapalabas mo lahat yung mga tao na involved. Diba? Nagdi-discuss kayo ng merito ng kaso kung sino ang gumawa ng ganto at sino ang gumawa ng ganyan. Diba? Ito sabi ni Mark Pineda. Diba gumugulo ang investigasyon dahil sa Raffy Tulfo in action eh. I agree. Ang problema kasi mga kabatas natin, trending eh. Pag trending, sige, pabidahan ng impormasyon na may ilalabas. Itong mga information na ito, confidential dapat yan kasi nga, kaya nga may investigasyon na nangyayari eh. Pero hindi. Ang nangyayari kasi, galing kaya ng informasyon. Galing yun sa kanya. Marami palang alam ito. Pabidahan eh. Diba? Ito, sabi ni Val, link diagram analysis ang tawag dyan, sir. Pag solid line, ibig sabihin identify na, pero pag putol-putol yung line, di pa sure. Oh. Ito, puro solid line. Wala pa putol-putol na line dito eh. Puro solid line yan, no? Yun ang hindi ko gusto. No? Sabi niya, cases have been already filed against Brigadier General Jesus Durante. Yun nga, na nagtatrabaho kay Duterte noon, di ba? Tapos final din kay Michael Lecyayo, Gilbert Plaza, team leader, Kachero, puro police, puro Kung totoo man ito, no, puro may hawak.
puro meron sa pwesto, puro law enforcers. Kung totoo man ito, sobrang karumal-dumal yan. Pero ako lang, mga kabatas natin, no, and siguro I will end with this. Subukan ko bumawi mamaya kasi may lakad ako ngayon. Kung ako lang talaga, unahin natin sana yung hustisya. Laging i-prioritize natin na justice muna yung habulin natin bago yung magpabida. Pag natapos na yung kaso na ipakulong natin yung mga taong dapat ipakulong, o di, doon tayo lumabas. Doon natin sabihin na justice has been served. Natapos na lahat ng pinaghirapan namin, nagkaroon na rin ng bunga. Ang problema kasi dito, pabida first before trabaho. Diba? Ganun din sa Rafi Tulfo, pabida, payabang, pero wala namang nangyayari. Mas maganda, ipagyabang natin yung mga accomplishments natin, actual accomplishments. Diba? Hindi yung mga accusations. Hindi yung mga hilaw. Kumbaga, kung magpapakain ho tayo sa tao, dapat yung luto na. Kung prutas yan, dapat hinog na. Kapag hindi pa hinog, kahit gustong-gusto natin ito na ipakain na sa tao, hindi maganda. Bakit? Kasi nga, masisira yung tiyan. Sabi ni Ruby, parang show lang. Parang show lang. Exactly. Diba? Ito, sabi niya, hirap sa mga tao, gusto instant justice na may asa kay Tulfo lang shortcut ng buhay, dumaan kayo sa tamang proseso. Exactly. Tapos isa pa dito, no, bukod yan sa sinabi mo, Kim, no, wala naman talaga silang pakialam sa hustisya. Diba? Views Ang lang. pakialam lang nila, Pasikat. sumikat sila. Mm. Ang pakialam nila, may mapakita sila na ginagawa sila sa tao kahit hindi pa ito actual na natapos na trabaho. Diba? Yun lang mga kabatas natin. Siguro, nandyan na kasi yung, yung Ayan. kasama ko. Siguro itutuloy natin yung diskusyon dito. Papaliwanag ko sa inyo kung ano actually yung nangyari dito sa kasong ito. Pero naibalita naman na kaya yun lang ang gusto ko sabihin. Alright? Intro boy lang, Rafi Tulfo. Intro boy, refer boy. So yun, mga kasabat, sana mayroon tayong napulot dito, no, na magandang aral dito sa video na to, na hindi lahat ng sinasabi ng isang tao komo nga sikat, no, totoo na. Mas maganda mag-rely pa rin talaga tayo dun sa mga taong may alam, no. Ako katulad ko, no, nagre-rely ako dito, katulad dito kay Attorney Libayan, no. Isang abogado yan. So mas maraming resources yan. Mas kumbaga parang kapag nagsalita kasi ang isang tao na may pinangahawakan, may kredibilidad, asahan mo nakataya ang kanilang profesyon dyan. Ang isang doktor, pag nagsalita yan, asahan mo mayroong kredibilidad yan. Kung sinabi nila sa'yo na bawal yung ganito, wag mong questionin. Kasi nasa kanila yun. Nasa linya nila yun. Yan ay nasa sinumpaan nilang tungkulin. Ito katulad dito, yung mga abogado na ganito. Ito yung pinaka-reliable source na makukuha mo. Ewan ko lang kasi kung sasabihin mo sa akin na bakit yung sa Rafi Tulfo in action, meron din naman silang mga abogado, no? Bakit? Sino ba boss doon? 'Di ba? Sino ba boss nila? 'Di ba si Rafi Tulfo? So kanino sila susunod? So, kung ano ang sasabihin ng boss, yun ang masusunod. 'Di ba? Kung sino yung nagpapasahod sa kanila, yun ang susundin nila. Ito kasi advokasya kasi, no? Baga parang kaya lumabas itong si Attorney Libayan dahil mali na yung nangyayari regarding sa justice system natin. So, ang ipinaglalaban niya dito, kung nga siya ay isang abogado, dapat dumaan kayo sa proseso. No?
So yun, bali sa mga susunod na video, magfi-feature pa ako ng ibang mga videos ni Attorney Libayan. Hindi ako masyadong nagsasalita kasi nakikinig din ako. Although napakinggan ko na siya, napanood ko na siya. Pero nakikinig ako kasi masarap ulit-ulitin yung mga videos niya. Hindi ka magsasawang panoorin. Actually, bawat labas ng videos niya pinapanood ko dahil gawa nga ng marami kang mapupulot na magagandang halimbawa sa buhay katulad ng mga sinabi niya kanina. So, ewan ko lang yung mga hindi interesado, walang mapupulot talaga. Pero kung ikaw gusto mong mahasa yung pag-iisip mo, dapat ganito ang pinapanood mo, hindi yung kung ano-ano. So, ayun mga kasabat, hanggang sa susunod. Try kong makapag-upload ulit ng video ngayon regarding dito sa kaso na to. Then ayun, if ever na meron pa kayong gusto panoorin, so bisitahin nyo lang yung tawag dito, yung channel ni Attorney Libayan. Mag-subscribe na rin kayo sa kanya. Pero actually hindi rin siya hindi niya sinasabi kasi na mag-subscribe Panoorin nyo na lang. So ayun mga kasabat, hanggang sa muli, paalam.